Excited na ba kayo magpasko? Yes! Ako pagpasko nung una sabi ko cancel. Pero hindi, tuloy ang Pasko. Kaya dahil ito ang first Christmas namin with you guys dito sa House of D, meron po kaming hinanda na isang makulit, realistic at masarap na paghahanda ng Noche Buena. So ang gagawin namin ay We will be sharing our Christmas traditions pero may twist. Yes, may twist yan. Binigyan lang tayo ng 500 pesos na budget per dish. O, diba? So, titingnan natin kung makakagawa tayo ng dish na masarap, pero pasok sa budget. Yes, yun Per yan. dish ha. Oo, kasya ba? Kakayanin kaya? Di ba? Ang 500 pesos. Challenge accepted at gagawin namin, papakita namin kung paano namin gagawin yung masarap na Noche Buena sa tulong ng Scavolini at ng Tough Mama. Alam nyo, walang imposible dito. Basta kasama natin si Mama na masarap at magaling magluto. Grabe. Yes! Okay, so ano? Ready na ba kayo sa ating Noche Buena 500 peso feast challenge? Let's Ready! do it! So, Let's do per this. dish ha. Per dish. 500 peso dish. per dish. Feast challenge. Challenge accepted. And we'll see you in a bit. Okay, so uunahin ko yung aking recipe. But just before we start, I want to tell you na bago pa sinabi ni Secretary Roque na 500 pesos ang budget para sa isang Noche Buena, matagal na po naming naisip itong concept na to na magluluto kami for Christmas. Pero nagkataon lang na sinabi niya na. So ang ginawa namin, we tried, kasya ba talaga ang 500 pesos para sa buong Noche Buena? Mga kaibigan, sinubukan po namin. Trinay namin tuna muna. Sabi ko, walang meat para mas mura. So we bought 4 cans of tuna, yung pasta sauce, and then yung pasta, plus salt, pepper, and then of course yung bawang sibuyas. And of course yung olive oil. Kasi hindi naman masarap kung hindi olive oil. Hindi po nagkasya yung budget. Kasi kung pati yung cheese. So we tried another one kahit na konting tar na hindi talaga kasya. So ito na yung third at ito po ang nagkasya sa 500 pesos. So ang masasabi ko lang po sa inyo, huwag po magagalit si Secretary Roque, yung 500 pesos po, madam, para sa isang putahe lang po ng Noche Buena. So ito na po napili ko, carbonara, our Pinoy version of carbonara. Kasi sa totoo lang po, in Italian carbonara, wala pong mushrooms. Pero iibahin natin ang style at saka gagawin natin medyo masa yung carbonara natin. In truth, carbonara is cooked with beaten eggs and you don't put cream. So that's different. That's actually pasta Alfredo. Di ba? From a cook like me, alam ko yun. But anyway, ito po ang carbonara. Filipino style kasi baka magalit ang mga Italiano. Lalo na nandito tayo sa Scavolini Kitchen na napakasosyal nitong Valcucine. Thank you for your kitchen. And of course, tinulungan tayo ng Tough Mama. Thank you, Tough Mama, which is available nationwide. We're going to use their induction cooker para save tayo dahil ayaw natin ng apoy at baka may sumabog dito habang nagluluto. So, i-on ko ng ating Tough Mama. Ayan. Tapos pipiliin mo lang. May mga function yan. Kailangan pumunta ka sa fry. Tama ba? Ayan. Nasa fry na siya. And then, ipipiliin mo lang yung heat. So, ito, meron tayong konting butter. You don't have to buy the whole block of butter. Konti lang. Meron tayong mushrooms. Ang pinili po natin yung mushrooms na stems and pieces. Kasi kung whole mushrooms, mas mahal po at hindi kasya sa budget. And then we have ito, ang kinuha namin is bacon crumble. May nabibili na pong bacon crumble sa grocery, which is actually more practical. Ngayon, ako naman, nagdagdag lang ako ng konti sa sarili ko. Another bacon na pang top. Pero I would advise honey-cured bacon mas masarap. Then we have cheese. Kahit bumili ka na lang ng hindi masyadong mahal na cheese. And then kasama po sa pack na binili namin, may kasama na siyang carbonara sauce and the pasta noodles. So okay, yung pasta noodles, I would advise lutuin nyo po habang kumukulo yung tubig. Kailangan kumukulo bago nyo ilagay. And of course, like a true Italian, huwag nyo puputulin yung noodles. But if you want, hirap yung mga anak ninyong kumain ng noodles na hindi putol at hindi alam na itwirl sa fork, then cut it in half. That's it, not shorter than that. Pag kumukulo na, lagyan nyo ng asin and konting olive oil and that's it. Ngayon, so meron din tayong nilagyan ko ng cream para pangpakapal. Now, I'm going to put the bacon. Unahin ko na yung bacon kasi medyo matagal ito. So,
Ito, linagay ko ng walang oil kasi magmamantika ito on its own. So we're going to brown it. But then since itong bacon na to ay walang masyadong oil, lalagyan natin ng konting butter to make it a little moist. And then magmamantika na yan kusa. So, you can either buy 1 or 2 packs ng bacon crumble. Ito, iba-brown nyo po. Dapat it's a bit crunchy. Yan, ha? So, bakit ko inuna yung bacon? Kasi, matagal to bago maging brown. You have to brown it a little. And then, imbis na olive oil, dahil mahal, konting butter na lang ang linagay ko at magmamantika pa naman yan. So, yan lang konting butter ang kailangan. And then, iwanan na natin siya while it's cooking. Wow! Mangangamoy bacon naman ako. Meron pa akong parting pupuntahan. Ganun talaga, Noche Buena. Oh, yaman din lang na nandiyan ka, ikaw ang assistant. So, habang po i-mix-mix mo yan, please. Habang nagaganyan yung bacon, we can do the bawang. Get about, sa isang ulo ng bawang kahit kalahati lang. And then mince it, di ba? Like a true pro. I-mince natin yung bawang ng mga maliliit. Kasi pangit naman na mas malalaki pa yung pieces ng bawang kesa sa ating bacon. So we'll just mince it. Maganda to kasi pwede mo i-adjust agad yung temp. Oo. Kasi Yun ang hindi ka maganda. mapapasok. Safe, walang apoy. Actually, sa Papasok. mga condo units, they don't allow mga stove na may apoy. So very good naman ang Tough Mama sa ganyan. Actually, thank you for helping us, Tough Mama. So pag lumipat na ako sa condo, bigyan nyo Tough mama. Bigyan niyo ako ng induction cooker. Kasi bawal na ang mga doon, may flame. Naku, naalala ko nung mga Christmas namin noon ng mga bata, tuwing Christmas, ganito kami. Mama cooks the ulam and assistant si ate. Si Oyo, taga-tikim. Si Oyo hindi. Si Oyo magaling siya mag-grill, di ba? Ngayon, ito pong mga itong mga stems and pieces ng mushroom, para lang dumami-dami naman, pwede pa rin nating i-cut ito. Malinis ang kamay ko Galing lang naman ako sa Lagay ko toilet. na po dito. So, okay lang yun. Chonder, lagay ko na. Hindi pa brown, anak. Konti pa. Pero what if they don't like it crispy? Hindi siya carbonara. Ay, ganun. Okay. Hindi naman kailangan crispy. Medyo brown lang. Medyo golden brown. Not too crispy. Pero ito, nililitan ko lang yung mushrooms para dumami. Naalala ko noon si Danica nung tinuturuan ko magluto. Nung una, ayaw niya pa Mommy, I'm so tired and I wanna cook. Chu-chu-chu. Oh. Ito, yung stems and pieces ng mushroom, mas cheaper ito kaysa sa button mushrooms. But if you really want to make it the more social version, pwede ka namang bumili ng Fresh sasabihin ko ba? mushrooms. Hindi, pwede mong palitan ng shita. But this is Pinoy style carbonara. Yeah, button mushrooms lang to. Pakita Pero mo naman yung Wow. it's Christmassy. Nasilaw ako dun sa Ako si Santa baby. Wow. Ayan. So, di ba, dumami na, nag-multiply ng ating mushroom. So, nasa inyo po, if you want a little bit more than 500, kaya nyo ng 600, buy another can of mushrooms para mas malaman ang inyong Okay. carbonara. And then, brown na ba? So, nilagay na ni Danica yung bawang kasi brown na yung ating bacon. And then, ilalagay na rin natin eventually itong mushrooms. Bango. Kailan ba nagluto si Mami nang hindi mabango? Kaya nga si Tito Divi, maamoy pa lang yung luto ko, nandun na sa kusina. Di ba? O, ayan na. Okay na ba yan? Pwede mo nang umpisang ilagay yung mushroom. Ito'y napakadaling recipe. Wala pang 20 minutes ito. And as I said, yung pasta, kapag binoboil, ilalagay nyo, dapat nagbo-boil na yung water. Put a little salt and olive oil, or kung wala kayong olive oil, cooking oil, para hindi magdikit-dikit yung pasta. And I suggest mga 8 minutes lang na nagbo-boil yung tubig. Lakas ng Okay na. amoy. Okay, ready? Siyempre, hindi ako yung pagkain, Oh, now I'm adding the mushroom. Yan, inad nyo na yung mushrooms, pati ito.
So, gigisahin mo yan, Danica, sa bawang and butter para mas maging malinamnam. Wow. Like I said kasi, pag hindi nagisa yung mushroom sa bawang at butter, medyo malansa, hindi maganda. So, pag medyo nagisa na yan na maganda na yung amoy, I wish you were here kasi matatakain ko kayo sa luto ni Mama D. Ni Mama G. Diba? So, ngayon, medyo nagisa na ba yan o hindi Yeah, pa? nagisa Medyo na yan. konti pa. Hindi pa. Ito, mabibili nyo tong carbonara sauce na kasama na sa pack. You can actually buy pasta na may kasama na siya. Wait lang, but may ano pa? Ano? May cream pa. Nagdagdag ako kasi nga ang konti. Alam mo naman si Mama, hindi nagtitipid sa ingredients. Pero pasok sa 500 yan. Sure? Yes, isang tetra pack lang ng cream ang dinagdag ko. Pasok yan. Pakita ko yung resibo sa'yo, 430 lang eh. Okay, sige. Kaya ba ako nagsinungaling? Sige. Pero ilang kasa dyan? Oo, ilang tao pwede This, kumain. I think this is good for the... Uy, nga pala, regalo to sa akin ni Danica. May pakinabang sa akin ng anak ko. Alam niya mahilig ako magluto, kaya nirigaluhan niya ako ng Parang fruit ngayon set. lang ginamit. Eh, syempre naman, this is a special occasion. Ngayon, ito, like sabi ko, if you want it more, you can add this cream para dumami ang ating pasta sauce. Ngayon, syempre, lalagyan natin ng konting pepper. And of course, salt. Salt. And according to Oyo, Mami, wag kang kumain ng kahit na anong salt lang. Kailangan pink salt or sea salt lang ba? Basta sea salt. Sea salt niya, yung sea asin. salt ito. Yung asin sa Pangasinan. So, healthy to. Ngayon, pwede nating, you can actually put more cheese. Like ako, I bought one whole block. Pero hindi yata nila ginayat yung buong block eh. So, idadagdag natin yan. Simutin mo na yan ang iyong So siguro spatula. yung pasta mo ilang 400 Actually, 500 pwede- grams. 250 grams lang yun. Pwede na pong kumain ng 4 to 6 people. Yeah, this So, is 4 to 6. Kung Pero di hindi nga na- kung di pa matakaw baka kaya pa i-push to 8. yeah. So, Pero syempre, pakiabot naman yung pasta. Noche Buena, you want to eat a lot. So Yan na. mga 4 Ng 4 to pasta. 6. Yan na. So, ito na yung priniko ko ng pasta kasi medyo matagal. Ito na yung pre-cooked na pasta. So, it's going to be like this. So, kung titingnan mo, ganyan, hindi siya, Al dente siya. oo, dapat al dente. Yung medyo may kagat pa rin, hindi naman yung sobrang lambot. Oh, go na. Tumatalsik na siya. Ngayon, luto na yan. Saan ito ma? I'll turn it off na. Yeah, turn it off na. Ito naman, naglagay lang ako ng cream of mushroom, yung mga nasa pack na cream of mushroom soup. Kung gusto nyo pang more, pang padami, kasi ito, tipid-tip. Kasi it's either bibili ka pa ng more mushroom o bibili ka pa ng more cream. So wait ma. This is another option. Kitchen hack. Paglagay mo nito, dadagdagan mo ng water. Oo. Yes. Actually, pwede niyong idagdag na water para hindi mawala yung lasa. Di ba you're going to boil your pasta? Yun yung tinatawag na pasta water. Yung pinagkuluan ng pasta, yun ang pwede mong idagdag dito. That's what I did when I was cooking this sa bahay. So, is it creamy enough? So, ito na yung sauce natin. Saan ba natin ilalagay yung sauce? Ihalo na ba natin? Yeah. Pag hinalo nyo na po yung sauce sa pasta, hindi yan magtatagal magiging soggy yan pag hindi pa kinain. So halimbawa, pag linagay natin, kainin nyo na. Serve na. Okay, this is also perfect for mga potluck. And kunwari may fiesta, may birthdays, or any kind of celebration that you'll have with your friends and loved ones. Tapos isa pang suggestion, let's say hindi pa sila kakain, dadalhin nyo. Mas maganda siguro hiwalay nyo na lang muna yung sauce. Yeah. Tapos mix it na lang when you're there. Yes. Or Pwede pa kanya-kanya ba o pagkain. magiging masyado ng dry? Diba? Pwede pa, no? Last lagay. And then put it na sa... Pero tikman mo nga kung kulang pa. Kasi hindi natin natikman kung tama sa asin at sa Pepper. tama sa asin at sa pepper. So, salt and pepper to taste. Okay. Isa pa? Parang enough na. Okay na yan. Okay Enough yan, na. serve na Kasi gusto natin. nilang, you know, if you want it really saucy and creamy, kontian nyo lang yung pasta. Pero kung gusto nyo medyo dry, ang isa pang trick, kung gusto nyo din maging thick, pwede kayo maglagay ng binating itlog. So, bago nyo ihalo, magbati kayo ng itlog. Ano? And then, pour it while you're stirring quickly. Para, Uy. Mas malap. Uy. Mas thick.
Yum. Hindi mo Oy. pa nga tinikman kung okay na yung salt and masarap pepper. na. Binigay Okay mo na na yan. dyan. Parang perfect na yan, ma. Okay na yan. So si Sa itsura Oyo, pa lang. excited We have na. faith in you. Hindi ko pa natikman. Super Tikman mo. perfect. Oo. Guys, alalahanin nyo 13 days before Christmas. Grabe, bilis ng asin. ng panahon. May recipe na kayo. May recipe na kayo for Christmas. Yes. And napakadaling gawin. No, I turned it off na. Inon ko ba ulit? O, tikman natin. Kuha tayo ng ano. Manyo, Dito natin lagyan. Tikman mo muna baka kulang ng salt. Hindi ko pa natikman. Oy. Oh, sige, from a true chef. Kulang ng salt. Grabe. Grabe. Tusukin ko pa dyan eh. Basta ng lasa. Good. Ay nako, talaga. 2026, stop bashing me. No need to add salt. Okay na siya. For me. Perfect na. Alam mo, sabihin ko sa iyo, 500. malalaman mo kung masarap ang luto mo sa amoy pa lang. Pero napansin nyo, di ba? The smell of my cooking invited the ads. Ayan. Natawa lang ako kasi kung ano yung mga pinag-ingredients. Okay lang yan. Parang hindi naman uga. Okay naman tayo. Tipid tayo, tipid. Kasama to sa 500 peso challenge, ha? So kung ano yung ginamit to sa pang-ingredients, yun din yung gagamitin yung pangkain. Oh, eto. Tipid-tip yan, tipid-tip. Ilagyan na. Ayan, logya. Pero And the dishwashing, ano. sa halagang 430, di ba, Sheer? 434 pesos. Nakagawa po ako ng carbonara. Okay, tama na. Tikim lang eh. Ang diet. Bawal ang carbs. Walang bawal sa ano, holiday. Walang bawal sa Pasko. Tsaka O, Noche sige, Buena. mga manners ha. Swirl, twirl. Sarap ba, Tin? Sarap, ma. Kem? Ha? O, Danica, your turn. Ganon. Alright. So, after nung pasta dish mo, ako naman. Ulam dish naman to. Pero be careful ha. Why na naman? I'm a hard act to follow. Ay, ganon. Okay, ito na. It's my time to shine. At dito, gagawa tayo ng ulam recipe naman. Maniwala kayo sa hindi, 500 or below pa nga ang magagastos nyo dito. Gagawa tayo ng rosemary baked lemon chicken. O, recipe daw po ito ni Mama Din. Hindi, totoo. Recipe niya po ito. So, let's start. Ang gagawin natin is we have to prepare yung ating marinade. So, we have our butter. Gagawin natin is we will melt the butter first dito sa ating Tough Mama microwave. Ganun talaga yung pagkakaano. O, di ba? Ilang minutes ang pag... Hindi, seconds lang. Seconds. Seconds lang. So, actually, nakalagay dito. May nakalagay kasi 1 minute, 2 minutes, ganun. So, ipe-prepare mo muna yung marinade mo. So, dito, I'm using butter. Pero, kunwari, may extra budget kayo, you can also use olive oil. Kasi mas mapapasarap niya yung aroma and yung taste, ma-elevate yung taste din ng inyong dish. Yun na. But since we are on a budget, ito na lang muna po tayo. Okay, let's check. Kunin. Bakit yan ang napili mo na recipe? Budget na. Kasi Bakit chicken? Bakit hindi beef? Bakit hindi pork? Kasi syempre on a budget nga po tayo. And ang maganda kasi sa chicken, marami kang pwede gawin sa kanya eh. Pwede ka mag-bake. Pwede ka rin gumamit nitong turbo broiler. Yes. O, diba? Actually, kung gusto mo nga ganyan, pwede mo na lang rin na iluto na lang yan. Isote mo na lang din with the butter and then just put the spices. Okay din. Pwede rin naman po siyang saute na lang. But for today, since I want to show you how to use also the oven ni Tough Mama, ibe-bake natin siya. Kala ko pinili mo yung chicken kasi bawal daw magluto ng chicken sa New Year. Huh? Talaga? Eh kasi sabi nila, isang kahig, isang tukado pag nagluto ka ng manok. Ah, ganun? Kaya yung manok, lutuin mo na sa Pasko. Sa New Year na yung beef. Tsaka yung pork. Ngayon ko lang narinig yung ano na yan. So, roll mo lang muna natin tong lemon. Para. So bakit mo niro-roll? Ha? Bakit mo niro-roll? Kasi para yung juices, mas lumabas siya. Bakit ka natatawa? May naiisip. Kasi ako nagturo niyan. O, sige nga. Kailangan talaga i-credit natin ang ating mga mother. Kahit hindi po Mother's Day, dapat pakita po natin sa kanila na appreciate po natin. Hindi, magaling naman talaga magluto si Danica. Magluto ka na kasi wala pa yung dalawa, wala pa naaamoy. Hindi, ito. Alam mo naman yun, Okay. lumalapit lang pag may naamoy na. So, dapat ito, Acting supposedly dapat na-cool down na natin to. Imagine nyo na lang na na-cool down na natin yan. So, ang gagawin lang natin, napakadali. Kukombine nyo lang lahat ng ingredients nyo dito. So, we have the salt,
Konti lang kasi medyo maalat na yung butter. Rosemary. Dried rosemary. Yeah, ginagawa ko talaga, ginagawa ko siya. Para lumabas yung ano. Mm. Pepper. Ano yung crushed pepper? And again, if you have extra time, Paprika. extra budget, pwedeng paprika. And then garlic. So una yung garlic dito lang yan. So you will massage the chicken first, then konti pang salt. Kinakabahan ako. Oh, ang alis na nga Grabe ako ka kasi makatingin eh. Parang, Tama ba yun? Ginagawa niya. uy, umalis talaga. Come back. Okay. Kasi gusto ko lang makita kung natutunan mo nga. So massage Pero nyo lang suggest yan. ko lang, Danica, di ba, minsan pwede din naman na hindi mo i-microwave yung butter. You can just emulsify it. Pero mas nakakapagod sa kilikili kasi gaganyan ang gaganyan hanggang sa ma-emulsify mo yung butter. Actually, the more garlic, the better. Kung ayaw nyo rin gumamit ng fresh garlic, pwede rin naman po yung garlic powder. Pwede rin yun. Okay, so kunwari lang na, ganyan na natin yan. Mix lang natin yan. Tapos, pour. Mas maganda po ito sana kung imamarinate nyo muna siya for a few minutes to an hour. Mga 30 minutes, gano'n. O 1 hour kung kaya. Ganyan ninyo lang yan. Para talagang lumasa talaga siya, kumapit yung taste niya dito. Mas okay ba kung mas mahaba yung masahe ng manok? Yeah, nakakatulong yun. Bakit? Mas nare-relax yung manok? Hindi. Siyempre, mas pumapasok sa meat, di ba? Yun. Pero wag naman sobra, baka mapisat na yung ano. Okay, and then lastly, Lemon. yeah, we will add the lemon. O, ba't tinanggal mo na yung gloves mo? It's gonna be hard to slice. Okay. Hard to do because... At least yung mga pinili naming recipe, yung madali lang lutuin po. Yeah, tsaka may option sila. Di ba? Okay, ang pwede nyo rin gawin, pwedeng squeeze nyo lang dyan na sa taas. Or, kung gusto nyong meron kayong pa-effect, maglagay kayo ng lemon pieces sa ibabaw. Diba? Wait, skin side up. Yan, naalala niya. Kasi kailangan ma-brown yan. Yeah, tsaka yung fat, it will also help keep the meat moist. Sabi mo ngayon, moist. Moist, oo. Mga ka-moist. O, kunwari lang ganyan na. Yan. So, pwedeng kunwari, maglagay ka ng konting squeeze ng ng lemon dyan. Konti lang. Supposedly, Hindi mo tinanggalan ng buto. Alin? Yung lemon. Wala naman pumasok. Pag naluto yan, mapait. Hindi tanggalin natin. O, yan. And then, pwedeng ganyan para kasama sa plating. Actually, masarap tong recipe na napili ni Danica kasi it's easy to do. And practical. I mean, ilang tao bang makakain Oo. sa isang manok? Yung Siguro lemon mga- is, you can buy this sa palengke. Ilang bang tao 15? makakain dito? Mga 15 pesos. 8 people at least? 15 or 25 pesos yung isang buong lemon. Magkano bang binili mo ng manok mo? 300 something. O siya, 300 kasya na yan something. lahat sa 500. O kasi konti lang na Oo, naman sige. yung gagawin mo eh. Why is it important to preheat our oven? Kailangan po yun kasi dapat eksakto yung cooking time. And minsan kaya minsan pag ano nyo, bakit ang tagal na tas hilaw pa rin? Yes. Kasi hindi na preheat ng maayos yung oven. And you want yung buong oven, yun yung temperature niya. Kasi pwedeng kunwari, dito parang di pa masyadong mainit. And for even cooking, yun din po yung reason. Perfect. Tama po ba? Tama. Ang Okay. galing kong teacher. Okay, so lagay na natin. Bilis yung minute actually. Mabilis ba? Pero alam mo, bongga ha? Kasi di ba sa mga imported ovens lang yung merong up and down, usually ano lang, baba. Hindi, ito kasi you can choose. So up and down. Kasi kunwari, ito may nakalagay broil. Di ba yung O, ginagawa naman mo yung doon sa oven. ano mo, yung chicken, yung ano mo. Iberian. Hindi, yung prawns pala. Oo. So, pwedeng yung ibabaw lang yon. Okay, tapos naka-timer na rin siya. Ilan ang timer mo? So, dito sa Tough Mama na oven, hanggang 1 hour yung timer. So, kunwari slow yan. cook. Sana, yeah.
Preferably, para talagang hindi dry yung chicken. Bakit? And nandun Kapag yung minadali yung cooking, anong mangyayari? Madadry, di ba? Parang nagiging tough yung meat. Kasi you want to be able to, So, pag slow cook, mas juicy. yeah. Di ba kahit Juicy and naman- then pantay yung luto. Oo. Tsaka parang medyo pag ginano mo yung chicken, yung malambot siya, masos. Tipong fall off the bone. Yeah, yun. Kung gusto niyo makuha yung fall off the bone effect. Slow cooking. Okay, and bilang 30 minutes lang ang show natin, Mother, gumawa na ako ng baked chicken sa bahay. So, ito na yung finished product. Kukunin ko na. Ininit mo na lang. Yes, ni-reheat May ko na lang. kaso na yung dalawang mahilig kumain. Kasi pwede rin naman Yung pagkain, dumarating na yun, ha? pwede rin naman gamitin ng oven to reheat. Yeah. Okay, slowly. Mm. Slowly. Yan na. Oops. Wow. So, ito na yung finished product ng rosemary lemon chicken. Mm-hmm. And then they can also put, kunwari, again, kung may extra budget, you can add more marbled potatoes or sliced or chopped potatoes. So habang nagbe-bake yung chicken, kasama rin siya. So, kasama na siya sa dish yung potato. Yes. O, Okay. diba? So, yun yung kagandahan Patayin mo eh. munang yung Tough Mama oven at Oo. baka mag-over na wala ng laman. Wait, itong niluluto ko pa. Okay, so yan. Thank you to our Tough Mama Oven. Nagawa ko ng maayos ang ating dish. O, diba? Who would have thought na konti lang yung ingredients na gagamitin mo. Pero 'di ba, yung simpleng chicken na elevate mo, 'di ba? So, you spent about what? 400? Mga ganyan, mga close to 500. Kasi nga syempre depende sa laki ng chicken na nabili mo. Pero kumasya pa this rin is sa 300 plus 500. kasi. Okay. Ang rosemary naman, Asa na yung mga official tasters natin? Ayun! Ito na nga. Ito na si... Pasok! Ito si Tough Mama, may mga pa-acting-acting. Nandiyan lang kami sa gilid. Eh. Ikaw naman, taping ito, binuko mo pa. Hindi natin ito matitikman. Tikman natin. Hindi pwede hindi. Meron dito. Ayan o, asa na may kubiertos doon. Ito pa, pwede po, di ba? Pasalamat din tayo sa ating Ay, Sabolini shucks, Kitchen na kompleto ng lahat ng gamit. Diba? Grabe. Thank you. Thank Scabulini. Grabe. Alam mo, I really Gandang commend kitchen. yung exhaust nila. Kahit na nagluto tayo ng maraming bawang, hindi nangamoy yung buong place. Kasi like I said, meron pa akong party. Kakahiya naman. We have a kung party? may bawang. Oh, go, let's Go, try. I wish. Na. Go. Pero mainit na ba? Malamig pa eh. It's not like cold na cold. Okay, husgahan. Gahan. Masarap yan. Husgahan natin ang chicken. Diba? Ang masaya dito is kasama natin ang Tough Mama ngayon Pasko. Yan. Basta papadali niya ang ating Oo. trabaho sa kusina. Sarap. Mm. Uy, ako. Ang sarap. Bakit naging... Ano sa akin? Parang, ano may bulunan? Chicken with a tangy taste kasi nga may lemon. Actually, habang ninuluto to, kasi slow cook, you need about an hour, pwede pa kayong gumawa ng dessert. Kaya, Tin, it's your time to shine. your time to shine, my Sige. dear SIL. Wait. Let me... Kulang na let me cheese muna. Ako naman. Wait, so kami ni Danica, challenge accepted and challenge accomplished, ha? So, check. Pwede lang hindi accept yung challenge. Ay, hindi. Ano, kakain ka na lang, hindi ka magluluto. Ano, pasok na sa Game. bangke. Let's go. Go, Rap. Oyo and Tin. Let's go. Oyo and Tin, it's your time to shine! Okay, ang tawag dito sa recipe na to ay mango parfait. Ano ba mga ingredients natin, Han? Yan. Dahil ang sabi ng Google, All-purpose. kailangan... Diba? Challenge accepted, pero pahihirapan pa namin ang sarili namin. No! So, ito na po, merong graham. Siyempre, kailangan may mangga kayo. Fresh mangoes. Condensed Condensed. milk. Yes. And all-purpose cream. Cream. May kulang ba? Wala na. Yeah. Okay So na. ano, walang 500 yan ha? Wala. Wala. Ilang mangga yan? Ilang mangga? Depende kung ilan kayo, syempre. Dahil minsan, nagmamahal ang mangga. Minsan naman, medyo mura siya. So, really depends. Ilan yung Ngayon, ginamit mo etong ginamit ko, para lang to sa atin. So, siguro 3 or 4. Yeah. If you want to add more body dun sa cream, you can use a mixer para mas ma-arrange siya mas
magkaroon siya ng air, humayin siya. Ang ganda. Maganda rin Tingnan naman nga, pala. nag-iba ba? Yes, nag-iba yung texture niya. Yun, Oh! Maganda rin naman. Chill nila yun. Dapat chill. Dapat shield. Okay? Okay. Perfect for Christmas dinner. So alam nyo na mga Galing ni mister, Tough. ang regaluhin ninyo sa Ano mga yung asawa ninyo, Tough Mama Kitchen Appliances. Para nagawa nila yung mga recipes namin. Ayan. Datalangan. Para medyo may substance. Oh. Iba layer. Parang may fluff pala, no? Kapag na-beat siya. Ayan. Para yung ice cream na Oh, and tinaw. then, asa na? Ito na, Han. Ayan na. Anong gagawin? I-pour mo na. Oops! Yan. Tapos, Grabe naman yung pagkakawa. kasi parang grabe ka naman mag-pour. Siyempre yung sa akin yung marami. Sabi niya, Opa! Ang daya ni Oyo, dinamihan niya yung para sa kanya yung isang Oh, ayan, konti. oh. Dagdagan mo Pantay. to, yan ang akin eh. Kulang ng isa. Okay. Okay na? Tipid, ano ba? Yan. Okay, Oh, share na yeah. kami. Ito pa, may konti pa. Yan. Okay. Marami pa to, may pang isa pa, oh. Ah, so Graham ulit. Yes. Layering. Asa na yung mint mo? Ayun, Pero pag iniisip ko, tol, parang mas May maganda mint ba siguro. dapat? Di, mas maganda siguro, ito yung unahin mo. Kasi para, habang niluluto mo yung carbonara, yung Lumalamig chicken, na. lumalamig na siya sa Yes, loob tama. ng... Ayun. Tama. Di ba? Galing talaga. Kasi ilang oras din yun, eh. Iba talaga to eh. Yan ang gusto ko sa'yo, Oyo eh. Pag nag-share ka talagang makabagbag damdamin. Alam mo yun, yung tipong nare-repost ng nare-repost. Okay, okay lang yan. So, lalagyan na natin ng... So, yun yung mga... Or pwedeng gawin nyo muna yung chicken, habang niluluto yung chicken, Kasi gawin 1 nyo yung hour carbonara, pero inunan nyo na to para pagkatapos nyo magluto, malamig na. Ang Yun. galing Ah, talaga. diba? Okay. So parang ang itatalaga nyo sa kusina, sa 1 oras at kalahati lang, tapos na. Yun. Oh, alam mo ang problema ko usually kapag Christmas, kasi hindi naman ako nagpapa-cater o kahit na anong party. By the time dumating yung guests, minsan naliligo pa ako o nagme-makeup kasi pagod na pagod ako sa kusina. Pero kung ganyan ang gagawin natin, merong 'di ba time management, tama yan. Unahin muna to, palamigin, gawin yung chicken and then the carbonara. Thank you, Nick. Okay, o yung final... Yung final drama natin. Okay, o yung Okay, ito huling drama. something for garnishing. Yes, pang Pero dapat, mint talaga. dapat mint talaga. Pero dahil wala, tarragon na lang muna or kung meron kayong malunggay, pwede nyo rin ilagay on top. Diba? So anyway, ito na muna. Right, it. Yeah, why not? Pero alam nyo ba na ang tarragon is actually Konti medicinal. You can make it into tea. Maglagay lang kayo ng hot water sa 1 tasa, maglagay kayo ng tarragon leaves, and it's very, very good for digestion. Ngayon, kung meron naman kayong problema about mabaho yung hininga, Grabe. Grabe na yun sa babae. tarragon. Grabe Kaya naman rin yung kasi ito yung pag kinain may ng problema. problema. Hindi kayo nag-toothbrush. Mumuya kayo ng tarragon pag gising nyo, fresh yung hininga ninyo. Hindi kayo nagbabasa ng mga herbal tips eh. Anyways, di kami nakaka-relate dun sa ano. Well, Ayan. Okay. Pwede na ba yan? Pwede na. Pwede na. Hindi papasa to sa mga chef dito. o yan, challenge achieved. Tapos, I love it! chill na yan, di ba? Okay, Papalamigin na. chill na natin Pwede yan. nating kainin. Pwede tikman, pwede nyo nang tikman. Oh, Pero syempre, mas masarap pa rin. Tanggal ang bad breath daw. Pag chilled. Di ba? Mommy, go, you try it. Bakit ako una? Hindi, sharing is caring. Let's share. Please, kidding. Teka, aning nga ba yun sa atin? Yeah. Tikman natin. Dahil tag-isa pala Cheers. tayo, sila ang share. Go. Okay, let's go. Pero sana malamig to. Dali, parang puro mangga yung nakuha ko. Ba't samahan ninyo ng cream? Ito masarap din yung tarragon ah. Ang sarap ng tarragon. Grabe, kinain talaga yung tara. Parang kuliho eh. So bakit? Ibig sabihin mabaho yung hininga mo. No? Masarap yung tarragon. Ano ba naman ginawa niyo, garlic? Kinain ko lang kesa minsan. Uyo talagang bulok sa mga ano ko. 2026, pero mag-jokes mo.
Ano 2026? 13 days pa lang. O, so 13 days pa Magpapasko pa lang. Advance talaga yung utak ni Mami. Alam mo, masarap to, pero mas maganda kung i-chill kasi mas masarap siyang kainin ng chill. Yun. But it's so good. Ang galing. Thank you. Simpleng all. recipe lang. Ayan, may pasta na, may chicken pa, at meron pang dessert. At lahat yan, pasok sa 500 pesos per dish. O, diba? Tipid na, masarap pa. Actually, it's not about the presyo of the handa, Mm. pero yung spirit, yung magkakasama at pagbuo ng bagong tradisyon. And with that, we would like to thank Scavolini for our beautiful kitchen. Valcucine, At kahit mga simple lang ang recipe, mas nagiging masarap kapag may kwentuhan at pagmamahalan. at syempre, hindi namin ito mabubuo kung hindi namin kasama ang Top Mama. Maraming salamat Thank sa you. Top Mama. And wag nating kakalimutan, mga kaibigan, ano ba talaga ang true essence ng Pasko at bakit tayo nagsasama-sama, nagtitipon-tipon at nagbibigay ng regalo sa isa't isa? Dahil po, God gave His only Son, Jesus Christ, to give us salvation, to save us from sin. So to commemorate that giving, that gift that He gave to us for free and for us to just accept that gift, nagbibigay din tayo ng regalo sa ating kapwa. And God did that out of love, so we just spread love all throughout. Yun sana ang gawin natin sa ating kapwa, sa ating pamilya. Punuin po natin ang pagmamahal. Pero sana hindi lang sa Pasko. Oo, araw-araw. Yeah, I love you. I love you. I love you. Mark, sa next episode, kasama ka na namin. We love you. You love Merry me. Christmas! I love you naman. Merry Christmas! At sa totoo lang mga kaibigan, nag-enjoy kaming gawin ito together. Sana gawin nyo rin ito sa mga tahanan ninyo. Dahil yan ang tunay na diwa ng Pasko. Ang pagmamahalan at bilang isang masaya at mapagmahal na pamilya. Don't forget to like and subscribe. Okay? Malapit na yung Pasko. Kailangan ko na talaga subscribe. Dahil dito sa House of D, you are family! Yay! Merry Christmas! Merry Christmas!